shifting o blinking. Inuulit ko po, marami po tayong nagagawa. So solve po ang problema sa pamamagitan lang ng filter. Shout out mga sadik. So meron tayong hawak na automatic transmission, ano. Ang video ito para lamang sa mga may mga sasakyan pero hindi sa mga mekaniko na mga magagaling at mga marurunong. Ito para sa mga customer at sa mga mekanikong baguhan pa lamang na gustong malaman. So marami kasi nag-PM sa akin na kanilang sasakyan ay may mga problema, issue sa automatic transmission. Pero guys, kung bago pa lamang sa video ko, guys, huwag mo namang kalimutan, pakiusap, like, share, and comment sa mga video ko nito. So, salamat, ay Mr. Pads. Ito nga kanilang pong issue, no, ang sabi sa akin ganito. Mr. Pads, ang sasakyan ko ay mayroong kaldag. Pag nilalagay ko sa reverse, primera, neutral drive. So, nakakaramdam sila ng kaldag. Yung isa naman, ang sabi, nagkakaroon ng delay shifting. Ang iba naman ay nagkakaroon ng blinking. Ang iba naman, pagdating sa mga third, nagkakaroon ng mga issue na problema. At magbibigay lang tayo ng making advice payo para sa may mga sasakyan. Lagi natin sinasabi, nagpalit ka na ba ng langis? Sabi naman sa akin, nagpalit na ako ng langis pero ganun pa rin ang problema. Pag tinanong naman natin, nagpalit ka na ng filter, ay hindi kami nagpalit ng filter. Pero guys, may mga sasakyan na hindi na kinakailangan palitan ng filter kasi nasa loob, tulad ng Outlander, iba pa na, pa nagpalit ka ng filter, ibababa mo pa yung transmission. So, depende, pero karamihan po sa mga transmission ngayon guys ay napapalitan ng transmission filter. So, ito nga ang issue na gusto nating malaman na makausap po natin yung mga customer natin kapag nagpa-private message sila ay kinakausap po natin. Pag humihingi sila ng payo, kinakausap natin sila, hiningi natin yung history na kanilang sasakyan, kung kailan pa yan nangyari, ilang araw na, ano nang ginawa, anong sinabi ng scanner. Yan po yung mga tanong natin, no? Maaari siguro yung mga customer natin, makulit tayo, anong model ng sasakyan. So, siyempre importante yan, lalo na hindi naman natin nakita ng personal ang sasakyan, hindi naman natin na i-road test ng personal ang kanilang sasakyan. So, kinakailangan natin na hingian ng idea. Pero marami naman nagsabi, di naman kailangan palitan ng filter, mag-change kailangan ng transmission fluid, okay na yan. So, papakita po natin guys no, bakit kinakailangan natin magpalit ng fluid. Kaya iba naman, nag-dialysis, nagpalit sila ng langis, ba naman, maraming tayo mga ginagawa. Pero ito sa akin po, marami po ako sa mga customer ko na pag sinasabihan ko, magpalit kayo ng filter. So, pag nagpapalit sila ng filter, minsan nawawala na po yung kaldag, minsan hindi na po nadidelay shifting, hindi nagkakaroon ng jerking, at minsan naman po ay nagiging maayos na po ang kanilang pong transmission. At ito nga pala guys, papakita natin. No? Itong filter nito guys, tignan natin yan. Napakaganda pa. Diba? So, ang isa naman pong filter guys, kung titignan natin yung loob na yan, tingnan mo, napakarumi na. Yan. So, kung nagpapalit lang tayo ng langis at hindi tayo nagpapalit ng filter, paano dadaloy na mas maganda ang kanya pong langis mapagbigay ng supply na maganda sa mga sensor o sa valve body? Kaya nagiging dahilan kapag kulang na po ang supply ng kanyang pong fluid o delay na po, so mangyayari po, magkakaroon tayo ng kaldag, magkakaroon tayo ng delay shifting o blinking. Inuulit ko po, marami po tayong nagagawa, so solve po ang problema sa pamamagitan lang ng filter. At siyempre, mayroon tayo pinapalitan ng filter, hindi naman nasusolve ang problema, pero kadalasan po. So, pag dito paghiko po ng langis, buhat po doon sa kanya pong pundo ng langis ang transmission, dito naman po lalabas siya. Ito po yung supply. Papunta naman doon sa valve body, sa clutches, at iba-ibang issue. So, yan po, no? Ito, napakarumi. Kung titignan po natin yan, napakarumi na, oh. Kaya nagpalit po kami ng filter. Ito po yung bago ng filter. Pero siyempre po, minsan po, may mga issue din po talaga na kinakailangan po natin i-road test ang kanilang pong sasakyan bago po natin ginagawa, bago natin nahatulan.
So, siyempre yung kaldang, minsan yan, sa mga clutches din po nangyayari, yan, kinakailangan po natin i-rebuild yung transmission. Sa delay shifting, maaari din po ang clutches. Sa jerking, yan, sa mga sensor, valve body, marami po mga pinanggalingan. Pero kung ikaw po na may ori na siya sakyan, gusto mo muna dumaan sa basic, gusto mo muna dumaan, ayaw mo agad ng malaki. Kasi pag ni-rebuild naman natin yan, guys, magkano ang rebuild? Umaabot po ng 30, 40, 50,000, 60,000. Depende po sa unit na sasakyan mo parang mangyari, di ba? Depende sa unit niya, depende din sa presyo. Ngayon, kung dadaan ka lang muna sa pagpalit ng filter o transmission, at yun naman po talaga dapat, ay malay mo makuha yung trouble sa ganito sa filter lang, di ba? Hindi ka magkakaroon ng sakit ng ulo. At trouble ng transmission mo ay makuha. So kung ito lang mapapayo sa inyo guys, no, bilang isa po dito po sa Starmatic na automatic transmission po, kung mayroon po kayong issue at napagawa nyo na pa or gusto nyo po sigurado po ang trabaho, hindi na po na paulit-ulit po, welcome po kayo dito sa Starmatic Automatic Transmission Specialist. So bago po natin gagawin guys, meron po kaming scanner. Yung scanner guys, i-scan muna natin bago po natin ginagawa yung automatic transmission. At alam naman natin ang scanner sa ngayon ay napakahalaga na po at matutulungan po kami mga mekaniko mapu-points kung saan po yung mas malapit na trouble. Yun yung importante na isang talyer na mayroon po siyang scanner. So para sa inyo pong alaman, pre-check up po kami sa mga sasakyan na sa walk-in o magpapa-schedule. Pre-check up po kami. At kung di naman po maiwasan, pag linggo po, open din po kami para sa inyo. Pero depende na lamang po yan kung magpapa-schedule po kayo sa araw ng linggo. So open po kami, willing po kami mag-check. Pero kung di naman po maiwasan, araw lang ng linggo ang inyong pong available, pwede rin po kaming gumawa sa araw po ng linggo. Patuloy ninyong patangkilin sa aming mga videos. Shout out po sa taga Mindanao na aming po mga follower. Shout out din sa taga Davao, taga Cebu, taga Batangas, sa mga abroad. Shout out sa inyo lahat sa Saudi Arabia o sa Canada or sa Amerika. Marami tayo mga follower na galing na po sa iba-ibang bansa. Hindi ko po sila paisa-isa man, pero sa usapan namin sa inbox, yun po yung mga follower po natin galing po sa iba-ibang bansa po na humihingi po sa atin ng advice, na tinatawagan tayo sa messenger dahil po ang problema na nila sa sasakyan ganito, bago nila ipagawa at least meron silang idea. At kung bumili sila ng sasakyan, dahil nga po hindi sila nakakuha ng mekaniko, tinatawagan tayo kung anong pinakamagandang sasakyan, anong unit, or ano yung dapat nilang gawin. Yan po yung passion ko, Mr. Pads Mechanic. Yan po yung passion natin. Salamat guys, God bless.